Anyway, yung pag-uusapan po natin ay hindi na bago, no? Pero hopefully ito po ay ma-motivate po tayo sapagkat nais ko po ay mabuksan yung ating isipan sa mga praktikal na bagay patungkol sa ating pamumuhay Kristiyano. Amen? Pag tinanong po tayo, sabihin na, kumusta ang buhay? Mostly yan ang sagot natin. Okay naman, mabuti. But, ang tanong, okay ba talaga minsan? Minsan sinasabi lang natin, okay, di ba? Pero in reality, deep inside, hindi naman talaga okay. Sinasabi lang nating okay para may maisagot tayo. Di ba? Pero, minsan nangyayari na talagang pag tinanong, kumusta ang buhay? Minsan hindi kaagad tayo makareact. Lalong-lalo na pag dumadaan ka sa mga pasanin, mga problema, mga kagipitan, no? Lahat po yan nai-experience natin. But, ang tanong, talaga bang kailangan nating daanan yung mga bagay na yan? Is this the plan of God in our lives? Ito ba talaga ang plano ng Diyos sa buhay natin? At sa akin pong pakikipagrelasyon sa Panginoon, in my experience, no, sa pagiging born-again Christian, and kahit po paano naman, siguro nagmamature naman tayo, ang importante po ay yung tinatawag na mindset. Alam niyo yung mindset? Yung parang, kumbaga sa radyo di ba, minsan pag naglilipat ka ng istasyon, hindi maganda yung frequency. Di ba? So what you will do, if fine-tune mo siya, hahanapin mo yung signal na malinaw para maging maganda yung reception. Ganon din po yung tinatawag na mindset. At mamaya, pag-uusapan po natin yan. But before that, let us pray. Lord, we thank you for this opportunity, Lord God, that once again, we will study your word. Napakahalaga po, Panginoon, ng iyong salita. Ang salita mo ay buhay. Ito po ang manual ng aming buhay, Panginoon. At nais po namin, Lord, na mas patuloy na mabigyan kami, Lord, ng kapahayagan na nagmumula sa iyong salita. And I pray through your Spirit, Lord, give us the knowledge and understanding. Give us the utterance, O Lord God. And let your Spirit guide us in this place. Also in Bayan-Bayanan. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen and amen. Ang ating pong pag-uusapan ay a life worth living. Kilala nyo yan? Sino? No? Through that picture, ano po observation nyo? Number one, ano nakikita sa picture? Matanda na, may edad na. Kung titingnan nyo, more or less mga ano na edad niya? Mga more or less 70 to 80, no? Ano pang titingnan nyo? Kung sa estado ng buhay, sa tingin nyo? Sa estado ng buhay niya, sa itsura, based lang sa itsura, doon tayo titingin. Ano sa tingin nyo ang estado niya sa buhay? Simple lang, maaaring hindi siya mayaman, no? Pero, kung titingnan nyo yung mukha niya, ano yung nakikita nyo? Diba? Through the face, sa reaction ng face niya, masaya siya. So medyo dun tayo iikot. Bakit po yan ang napili ko? Kasi, through that age, sa tingin ko, marami na siyang napagdaanan sa buhay. At masasabi niya na life is worth living and I have conquered it. Amen? Katulad ba ng kawayan? Naalala niyo yung istorya ng kawayan, di ba? Sabi ng batang kawayan, matibay na ako, pero hindi. Sabi ng nanay, hindi pa. Hindi pa. Until such time, na nadaanan niya na yung unos, yung malakas na hangin, yung bagyo na halos maputol na siya, iwagayway ng hangin, that's the time, ayun ang sinabi ng nanay, then, you are now a strong bamboo. Ganon din po siya. Pero ano lang sabi, title, A Life Worth Living.
Yun ang tanong ngayon. Pag tinanong tayo, masasabi ba natin na yung buhay natin is worth living? O ayaw natin yung buhay natin? Yun ang tanong. Marami pong tao, ayaw nila yung buhay nila. Diba? That's why ang dami nagko-commit ng suicide. In the States, nakakalungkot. At an early age, mga teenager, nagpapakamatay. Bakit? Isip nila, ayaw nila yung buhay nila. Sometimes, nakakalungkot, yung cyberbullying, binubully sila sa internet, sa Facebook, nag-give up, nagpapakamatay dahil lang doon. Kung titingnan natin, parang ang babaw. Pero I believe, kung kilala nila, talagang kilala nila ang Panginoon, hindi yun mangyayari. Amen? At yun po ang ating pag-uusapan. Buksan po natin ang ating verse in Genesis chapter 2, verse 7. Yan po yung ating magiging foundation ng teksto. Sabi po dyan, it's about the creation, then the Lord God formed man from the dust of the ground. Ito yung kinikwento ni Pastor dati, di ba? Breath into his nostrils, the breath of life, and the man became a living being. Bawat isa po sa atin, tayo ay galing po saan? Sa alabok. And God specially formed us, nung tayo po ay create ng God, at nung tayo po ay nahulma na, may hulma na tayo, may forma na, pero wala pang buhay. Paano po tayo nagkaroon ng buhay? Ang sabi po, hiningahan niya tayo ng buhay. Alam niyo, in the story of creation, ako po na-amaze po ko pag nakakapanood ako ng yung mga science, yung study ng human body. Ma-amaze ka eh. No? Nasabi ng mga scientist, yun na lang ugat natin sa katawan, yung veins natin sa katawan. Pag pinagdugtong-dugtong daw yan, it will form thousands and thousands of miles. Ganong kahaba yung ugat natin sa buong katawan. Ugat pa lang yun, ha? Libo-libong milya ang haba. Pagka ito daw ay pinagdugtong-dugtong, yung mga veins natin. Yun na lang ating puso. Magugulat ka. Kahit tulog yan, nagpapump yan. Ano pinapump niya? Yung blood to circulate. Kaya anong nangyari sa tao pag hindi na tumibok ang puso? Ha? Checkmate na, di ba? Pero minsan nare-revive. Anong ginagawa, di ba? Kaya tinuturuan tayo nung yung mga emergency, di ba? Ipapump mo, di ba? Kuha ka ng maso, tapos, hindi, biro lang, no? Yung kinukuryente, di ba? Sa ospital, nare-revive. Doon pa lang, ma-amaze ka na sa creation ng God. How much more, binigyan tayo ng breath of life. Kaya kapatid, mag-ingat tayo. Pag sinabi natin, buwisit tong buhay to, mag-ingat po tayo. Why? Kasi bigay sa'yo ng Diyos yan eh. Huwag mong sabihin yan. It is a gift of life. Hindi mo yan kayang gawin. Bigay yan sa'yo ng Diyos. Every minute of our breath, every second of our breath is a gift of God. Amen? Ganon po kamahal ng Diyos ang sangkatauhan. Ang sabi po, next, sabi dyan, points lang po, yung bullet point. Sabi, our life is a gift from God. We should be responsible for this, for it was entrusted to us by God. Ang bawat buhay po natin ay biyaya ng Diyos. Ako po, every time it's my practice, pag ako po ay babate ng birthday greetings, yun ang lagi kong sinasabi. Life is a gift from God. Do we agree? Amen. Sino ba dito sigurado na bukas,
paggising niya ay alam niya mangyayari? Meron? Wala, di ba? It's up to God. That's why we should enjoy our lives from day to day. Binibigyan tayo ng biyaya ng Diyos sa bawat araw. Live it fully, enjoy it, but be careful how you live. Amen? Kasi ito ay pinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos. Kaya paalala lang po mga kapatid, pagka ang buhay mo ay hindi mo gusto, huwag mo sisihin ibang tao. Huwag mo sisihin yung kapitbahay mo o yung trabaho mo. Kasi ikaw ang responsable sa iyong buhay. Hindi ang ibang tao. Agree po tayo doon? First and foremost, bawat isa po sa atin, tayo ay responsable sa ating buhay. Kaya ang sabi po ng Bible, the time will come, each one will be judged by God accordingly, individually. Di ba? Naalala nyo yung topic rin ni Pastor yun yung Flinash. Sa pamphlet kinuha yun yung This Was Your Life. Di ba? Yun yung mga nabibili sa PCBS na mga pamphlet na Flinash doon yung buhay niya. Sabi niya, Lord, hindi ko ginawa yan, pero nandun Di ba? Nature kasi ng tao, pag tayo'y nagkakasala, ano ang tendency natin? We blame others. Di ba? Naalala niyo kay Adan at Eva? Nung inimbestigahan sila ng Panginoon, di ba? Sabi ng Panginoon kay Adan, si Adan ang inuna niya kasi siya yung lalaki. Di ba? Adan, what happened? Panginoon, itong babaeng binigay mo sa akin Pinakain ako nung fruit. Si Lord naman, tinanong si Eva, yung babae. Eva, bakit mo binigay kay Adan? Anong ginawa ni Eva? Inamin niya ba? Hindi. Tinuro niya. Kanino tinuro? Sa serpent. Di ba? Medyo, ang problema kasi, sa Tagalog translation, ahas ba ginamit, Pastor Joe? Pero actually, when serpent, maraming kind of serpents Hindi lang ahas No? Pero ang sabi sa English, serpent. No? Anyway, hindi natin pagtatalunan yon. So, yun ang naging tradisyon natin, ahas. Sino ang sinisi ni Eva? Yung serpent. Siyang nagsabi na hindi daw bawal kainin. At masarap daw yon. Ang pobreng serpent, wala na sa papasahan ng sisi. Di ba? So, siya muna ang kinurse. You remember? Kinurse yung serpent, pero hindi lang yung serpent ang kinurse. Pati si Adan at si Eva. Kaya tayo ngayon, yung mga tao, pag nagkakasala, ang sinisisi si Adan at si Eva. Kasi kung hindi daw dahil sa kanila, hindi dapat ganito ang buhay natin. Well, kung philosophically, tama naman, no? Pero ang tanong, hindi ba tayo nagkakasala? Nagkakasala tayo, di ba? So we are responsible. Nature ng tao. Mind you, nasubukan nyo na kahit mga bata, pag nagkasala, tanungin mo, sino ang naggulo nito? Sino ang nagbasag nito? Aamin ba yung bata? Hindi aamin yun. No? Magtuturo kahit yung pobreng aso, sasabihin, yung asong may gawa niyan. Bata pa lang, marunong nang magsinungaling. Why? Because of the nature. Well, anyway, hindi yun ang pag-uusapan natin. The point is, bawat isa po sa atin ay responsable sa ating buhay. Kaya gusto mo maging maganda ang buhay mo? Ikaw mismo ang mag-aayos ng buhay mo. Simple lang po yan Gusto mong maging maunlad ang buhay mo? Ayusin mo yung buhay.
Si Francis Kong, sila Chinky Tan, sila Bo Sanchez, meron po silang bagong tinuturo ngayon. Although hindi na bago, no? Pero ito yung nire-remind nila sa atin. Hindi lang dapat pala tayo maging hard working. Ang tinuturo po nila, maging smart, hard working. Kasi marami daw pong tao, hardworking, kaya lang medyo sablay yung diskarte. Kaya kahit anong sipag nila, nagtataka sila, ba't hindi nagbabago yung buhay ko? Ba't hindi umuunlad yung buhay ko? Because they don't do it smart. So ang tinuturo nila, kaya ako minention itong mga taong to, kasi at the same time, they believe in the teachings of the Bible. Sila Francis Kong, Chinky Tan, and even Bo Sanchez. Si Bo Sanchez, alam nyo mga kapatid, although he's a Catholic preacher, pero hanga ako sa kanya. Nagtuturo siya ng tithe. Kahit na Catholic preacher siya, nagtuturo siya ng tithe. And he believes in the Word of God. No? So, yun daw po, yung mga bagay na dapat nating bigyang pansin. Next, ang sabi po sa Romans 14:12, siguro naman nakita nyo na, so then, each of us, anong sabi? Bawat isa sa atin, each of us will give an account of ourselves to God. Di po ba? Bawat isa po sa atin, hindi yung iba. Bawat isa po sa atin ang mananagot sa ating Diyos. We cannot blame others for what is happening in our life. Minsan nangyayari po yan, di ba? Especially mga kabataan, nangyayari yan. Sinisisi nila, sino sinisisi nila? Sinisisi nila yung magulang nila, sinisisi nila yung kaibigan nila, sinisisi nila yung teacher nila, kung sino-sino pa. Di ba? For what is happening to them. Pero, hindi po nila nakikita yung kanilang pagkakamali sa kanilang buhay. Kaya tayo, we as parents, be careful. Talagang babantayan po natin yung ating mga anak. Teach them to be responsible. Teach them to be responsible. Kasi yun po ang kailangan eh. Kami po, prinsipyo namin sa bahay, limbawa, ito simpleng lang yan. Yung pinaghigaan mo, ikaw magligpit niyan. Yung kalat mo yan, iligpit mo. Diba? Pero, pagdating sa pagkatapos ng kainan, pag may time po, kasi hindi naman laging dahil may mga trabaho na sila. Kahit may trabaho na yung mga yan, pinaguhugas po namin yan ng plato. O, sino nagugas nung nakaraan? Si kuya po. O, ikaw magugas ngayon. O, assignment mo yan. O, ito, lahat Why? You teach them to be responsible. At the same time, para yung paa nila, still on the ground. Na hindi ko may trabaho na sila, di ba? Siga na sila sa bahay. Hindi naman, mababait naman po yung mga yan. But it is important for us parents to teach our children what is right. Para pagdating ng panahon na sila ay maging magulang na, magiging responsable din sila. Yun lamang po ang prayer natin, mga magulang. Amen? Anong sabi ni Paul? So then, each of us will give an account for ourselves. Now, meron lang po tayong 4 na pag-aaralan, na pag-uusapan, ng mga factors na ito po yung major na nakaka-affect sa ating buhay. What are these? There are 4 factors that affect our life. Ito po'y base po sa aking, aking experience at paniniwala. Number 1, belief or religion. Especially sa ating bansa. You will notice, di ba? Pagka ang pamilya ay Katoliko, automatic yan. Ano yung mga anak? Katoliko. Pag ang pamilya, Iglesia ni Cristo,
kadalasan, ganun din ang mga anak. Hanggang sa maging cycle yan, cycle. Kami po, no? Actually, just to give you an example, ang background po ng parents ko, yung mother ko, Katoliko. Pero si Papa, kinikwento niya, ang background nila ay more on Protestant. Pero nung nag-asawa sila, dahil ang nanay ko'y Katoliko, nag-give way si Papa. Sino nasunod? Yung nanay. Mas boss yung nanay. Kadalasan, ganun ang setup sa pamilya, no? So lahat kami, tingnan nyo yung mga birth certificate nyo, di ba? May nakalagay doon, religion. Mahalaga sa atin mga Pilipino yung religion. So nakalagay doon, lahat kami ay binautismuhan Katoliko. Buti na lang po, no? Way back 1984, yung father ko ay na-born again. Sa kanya po nagsimula. At doon na po, nagsunod-sunod. Sumunod ako, sumunod na yung mga ibang kapatid ko. Of course, yung mother ko, no? But the point is, ganong kalakas yung impluensya ng relihiyon sa atin. And not only in the Philippines, but even in the other parts of the world. Ano yung nangyayari ngayon sa Iraq at Syria? Alam nyo yung grupo, di ba? Naririnig nyo sa balita, yung tinatawag na ISIS. Ano yung ISIS? Sabi ng ISIS, ang ibig sabihin nun, Islamic State of Iraq and Syria. Gusto nila magkaroon ng independent state. Ito yung tinatawag na Muslim extremists. Ano ang paniniwala nila? Islam. At ito ang nakakatakot sa reliyon ng Islam. Sa reliyon ng Islam, merong tinatawag na holy war. Yung jihad. Na sa kanila, pwede silang mag-declare ng jihad, ibig sabihin, hindi kasalanan sa Diyos na mag-declare ng gera. Kaya nga sila, di ba? Merong mga tinatawag na suicide bomber. They are doing it for their belief. Hindi sila takot magpakamatay. Di ba? Bago magpakamatay, sasabihin niya, no, Allah! Tama ba, Brother Felix? Di ba? Oh, di ba? Pag sinabing Allah, that's the name of their God. And they're doing it for their faith. Yun ang belief nila. Kaya napakalaki po ng impluensya ng relihiyon sa buhay ng tao. But the Bible is not teaching religion. Amen? The Bible is teaching relationship. Minsan po tayo mga Kristiyano nakakalimutan po natin yan. Ang importante po sa atin ay yung relasyon natin sa Panginoong Hesus. We should know more our Lord Jesus Christ. Katulad ba sa mag-asawa o in any relationship, di ba? Bakit kayo tumitibay sa isa't isa? Kasi nakikilala mo siya habang tumatagal. And to be honest, mga kapatid, kami ni Mrs., we are blessed, 25 years, this December, going 26 years kami. Pero hanggang ngayon, may mga ugali pa siya na minsan, di ba, kinakapako pa rin. Ganon din siya. May mga ugali ako, may mga moods ako na nag-a-adjust pa rin siya. Bagamat 26 years na kami nagsasama. Why? Because pinagtitibay mo, you want to know more about him or her. Tayo po bilang mga Kristiyano, ano pong importante? Yung sentro ng relasyon natin dapat si Jesus. Ito ang tanong ngayon. Kilala mo na ba talaga si Jesus? Maraming Jesus. Di ba? Yung Jesus na tinuturo ng Biblia, kilala na ba natin? Siyempre, sasabihin natin di ba, kahiyaan wala namang sasabi niya na hindi Di ba? Most of the time, sasabihin natin, kilala ko, Brad. Oh, talaga, kilala mo na? Kung talagang kilala mo na siya,
bakit minsan tamad kang umattend ng gawain? Amen? Bakit minsan pag may problema, madali kang bumigay? To the point na minsan, sometimes we blame God. Why? Because in reality, hindi pa natin talaga siya kilala. And even I myself, no? Every day, dapat po mas makilala natin ang Panginoong Yesus. Yun po ang nais niya para tumibay yung ating relasyon sa Kanya. Number 2, of course, ano po yung nakaka-apekto sa atin? Pamilya. Family. Tayo po mga Pilipino ay, sabi nga, as far as family, talagang closely fitted tayo. No? Up to the end na yung tinatawag na extended family. Di ba? Kahapon po, actually, may inatenan kaming wedding. Neighbor po namin yon. Natutuwa kami kasi pag ako po yung nakaka-attend ng ganyang kasalan, syempre, ito'y simula ng pagbubuo ng isang pamilya. Amen? Kaya, ang nangyayari sa atin, halimbawa, no, ang apelyido ng babae ay Castro. Tapos, ang apelyido ng lalaki ay De Los Reyes. Di ba? Anong nakalagay mostly sa wedding invitation? De Los Reyes, Castro De Los Reyes nuptial or wedding. No? Why? Kasi yung dalawang pamilya, pinag-iisa na. Di ba? Kaya pagka ang apelyido ng lalaki ay Polancos, yung apelyido ni Mrs. na Camerino ay nami-merge na, nagiging Polancos na. Kaya ang tawag na sa kanya, Mrs. Polancos. At pagkatapos po noon, etong masaya. No? Yung mga kamag-anak ko at yung mga kamag-anak niya, magiging parang magkamag-anak na rin. Di ba? Ganon tayo mga Pilipino eh. Kaya ang tawag natin, uy, kamag-anak ko yan. Pero actually, sa dugo, hindi naman talaga. Di ba? Ganon tayo mga Pinoy eh. Why? Kasi yun yung extended family. Kaya nakakatuwa po sa atin, minsan kahit may asawa na yung anak, saan pala katira? Doon pa rin sa magulang. O bumukod man, doon lang sa tabing bahay nung magulang. Natatawa tayo kasi yun ang totoo. At hindi lang yun. Yung mga may kayang pamilya, ang gagawin, magpapatayo ng compound. Para lahat ng kanilang angkan, doon nakatira. Kasi ganun tayo eh, di ba? Yun ang kulto. Ako, kung talagang kaya lang namin, gusto ko ganun eh. Ewan ko lang kung gusto ng mga anak namin yun. Di ba? Minsan nga, binibiro ko to si Missy, sabi ko, kasi nga, nasa kasalan kami kagabi, no? Sabi ko, actually, ang isang inimbestigahan ko doon, yung gastos eh. Kasi medyo bongga, no? Sabi ko doon sa waiter, Brad, kasi yung venue, kung alam niyo yung Blue Leaf, sa may McKinley, no? Event place, medyo social po yon. Sabi ko sa waiter, magkano yung per plate dito or per person? Sabi nung natanungan kong waiter, Sir, hindi ko po alam. Tatanungin ko dun sa supervisor namin. So yung supervisor, nakausap ko, alam mo kung magkano per plate? 1,295. So round off na 1,300. Alam nyo po kung ilan yung naka-reserve na tables sa person? 200 guests. So sabi ko, sa catering pa lang yun ha, pagkain pa lang, 230,000 na more or less. Wala pa yung church venue, wala pa yung video, may photo booth pa, may bar pa sila, meron pang barbecue sa labas, merong wedding planner, may event host. Wow, kaya sabi ko, nag-uusap kami mag-asawa, mga estimate ko, mga 500,000 yung gastos. Why? Just to start a family. Ganun ba talaga ka-expensive? Anyway, hindi ko inaano yun. I can afford sila. Maganda trabaho nung mag-asawa eh. Pero anyway, di ba,
Bakit umaabot ng 200 guests? Kasi sa pamilya pa lang nung lalaki, mga kamag-anak nung lalaki, mga kapitbahay, kami kapitbahay lang eh. Di ba? Nilimit pa yon. Talagang nakalagay sa invitation namin, although nakalagay, Polangcos family, you are reserved for 2 seats. Ganun na strategy nila, no? Although family, pero 2 seats lang yung ni-reserve. Kaya pag kwinenta mo, kung tutusin, palagay ko yung 200 guests na yon, medyo kinontrol pa nila yon. Kasi just imagine, yung mga kasama sa trabaho ng babae, kasama sa trabaho ng lalaki. Di ba? Mga kaibigan, kakilala. Ganon tayo, mga Pilipino eh. Ganon tayo ka-close. Just to start a family. Hindi ko sinasabing gagayahin namin yon, no? Pero minsan nga nag-uusap kami sabi ni Mrs., bakit kaya yung iba hindi naggaganap ng wedding celebration, reception sa Jollibee? No? Gawin kaya natin kakaiba, no? Ano, Jonathan, Josh, payag kayo? Doon ang reception sa Jollibee? Di ba? No? Ay, enjoy nun yung mga bata, ano? Tapos nandun yung mascot ng Jollibee, sasayaw-sayaw na ganyan, no? Di ba? Enjoy yon. Pero the point is, totoo po yan, yun yung realidad ng buhay. Magastos magsimula ng family. Why? Kasi tayong mga Pilipino, ganun tayo eh. We are closely knitted. Pero kilala nyo si Mark Zuckerberg? Yung founder ng Facebook? Alam nyo po, kinasal po siya sa kanyang fiancé. Alam nyo kung ilan lang bisita niya? He's a multi-billionaire. Wala pang 100 yung guests niya. Kasi ganun ang kultura nila eh. Di ba? Ganun sila eh. Sa atin, ako siguro kung bilyonaryo ako, buong barangay. Ganun tayo eh. Di ba? Eh sa probinsya nga, talagang pagka makikita mo, alam mong may kasalan, yung jeep na may mga dahon ng ng nyog, di ba? Brother Delping, ganun sa probinsya eh. Talagang hakot yan, no? Dala-dala yung mga lutuan, yung mga kawa. Tapos ilang baboy yung kakatayin. Mas bongga. Kasi doon, bara-barangay ang imbitado. Matindi. No? Why? Ito yung nag-i-influence sa atin ng family. And anyway, masarap naman yon. Masaya ang pamilyang Pilipino, sa totoo lang. Ako hindi ko ipagpapalit. Kaya nga yung meron nga kami naging kliyente, triniping namin kailan lang. Asawa niya, Amerikano. Former US Navy. Alam niyo yung pension, nung lalaki pa lang yung pension kasi retired na eh. Yung pension pa lang nung lalaki, 3 na ang tatanggapin niyang pension. Bukod pa yung babae, magre-retire yung babae. Pero wise sila. Anong gagawin nila? Pag-retire nila, dito sa Pilipinas sila maninirahan. Kasi times 45 yung peso. Di ba? To $1. O isipin mo, 3 yung pension niya. Sobra-sobra yun. Hindi nila mauubos yun. Kasi sabi niya, pag kami doon nag-retire sa US, ang mangyayari sa amin, doon kami titira sa mga housing home care, yung mga home for the aged. Unlike dito, kaya nilang magpasweldo kahit ilang caregiver pagtanda nila. Kasi iba tayo mga Pilipino eh. Di ba? Lalo na mga kamag-anak, naku, may dollar pension, naku, aalagaan ka niya ng gusto. Hindi ka niya iiwan. Di ba? At alam niyo, totoo po, yung pamilya nila ng babae, sagot ng mag-asawa. Yung pang-araw-araw nila. Umuupa ng bahay. Sa bahay pa lang, 10,000 ang upa. Yung buong bahay, naka-aircon, up and down. Bill pa lang ng Meralco, 8,000. Buong mag-anak nandun sa bahay. May mga asawa na yung iba doon. Ganun sila sustentado eh. Sarap ng buhay eh. Why? Kasi ang ganda ganun ang culture natin. Although minsan may negative effect. No? Ganun ka-influence yung family natin. Number 3, dreams or ambitions. Yung po bang ating mga pangarap, mga
ambisyon sa buhay, ay nakakaapekto ba sa atin? Ha? Amen? Diba? Kilala naman natin sino yung lagi nagsasabi noon, yung kanyang motto, sipag at tiyaga. Ha? Sino yon? Former Senator Manny Villar. Kasi yun ang dream niya eh. Yun ang aspiration niya. Sipag at tiyaga. Natatawa ako na-inspire ako yung commercial, naalala niyo kung anong commercial yon? Na janitor lang siya, di ba? Nagmamap siyang ganyan. Hindi ako susuko kasi balang araw magkakabahay din ako. Oh, natutuwa ako doon kasi yun ang trabaho namin eh, mag-alok ng bahay. Pero anyway, ang point po doon, meron siyang pangarap. Ang isang tao na huminto ng mangarap, yun po ang pinakakawawang tao. Para sa akin po, ang isang tao na humintong mangarap, yun ang pinakakawawa. Kasi alam mo kung bakit? Wala namang bayad mangarap eh. Di ba? Libre ang mangarap eh. Di mangarap ka na. Ako, isi-share ko sa inyo yung pangarap ko. Lagi kong sinasabi ko. Ang pangarap ko po, magkaroon ng pagtanda ko, meron kaming farm. Simple lang. Siguro, tama na yung mga 50 hectares. Di ba? Simple lang. Yung merong kabana, may swimming pool. Merong mga poultry na di-aircon, mga ano. Simple lang, di ba? Ha? Oy, wala akong binabanggit, ha? Simple lang yung pangarap ko, ha? But the point is, di ba? Bakit kayo hinto? Eh, libre mangarap eh. Amen? Minsan nga, pagka pupunta kami ng Alabang, dadaan kami dyan. Alam niyo yung mga magagandang subdivision dyan, sa banda dyan, sa Philinvest. Ang mga magagandang madadaanan dyan, kung familiar kayo, yung The Palms. Alam niyo yung The Palms, yun yung exclusive subdivision ng Philinvest. Marami mga celebrity nakatira dyan. Kabila naman nun, nandun yung Ayala Alabang. Ngayon, merong tinatayo ngayon ng Mega World. Magtatayo sila doon ng tawag nila Alabang West. Ang target nila, yung mga next generation, yung mga anak ng mga taga-Ayala Alabang, yun ang magiging kliyente nila. No? Minsan nadadaan kami doon. Sabi ko, dati no? Pangarap ko dyan sa Las Pilas de Manila. Alam niyo yung Las Pilas de Manila? Sa may Southwoods. Kaya lang nung binaha, parang nagbago na. Sabi ko, doon ako sa The Palms. Okay na ako sa The Palms. Pangarap lang naman eh. Masama ba yun? Amen. Sabihin niyo, yabang mo naman, brother Dong. Bakit? Yun ang pangarap ko. Imposible ba yun? Di ba? Malay mo, maka-jackpot ako. Ng ano? Hindi ko po hinuhusgan yung mga tumatayo ng loto. No? Pero minsan lagi kong binibiro yan si Mrs. Kasi to be honest, malimit po ako manalo sa mga raffle. Kailan lang yung Shell, may promo yung Shell. No? Pag nagpa-change oil kami noon, ng sasakyan dyan sa Shell, nagulat na lang ako, sir, may promo po kami. Ano yung promo? May raffle coupon po. Pag mag-scratch nyo lang, worth 500 na fuel libre. But one time, unang ko pa lang, scratch. Tuwan-tuwa yung taga-Shell. Sir, nanalo kayo. 500, ha? Talaga? Oh, kinabukasan, pinakarga ko kagad. Libre. Kaya, inaano ko to si Mrs. Parang sabihin na nating inaatat ko. Sabi ko, siguro pag tumaya ako ng loto, mananalo ko. Feeling ko, mananalo ko. Kakagat naman yan. Sabi, ang tagal mo naman tumaya. Tumaya ka na. Pero, sa totoo lang po, hindi po ako, never pa in my life na tumaya ako. Pero hindi ko po inuhusgahan. Yung ate ko, ilang taon na. Ilang taon nang tumataya dyan. Laging yun ang sinasabi. Bayaan nyo, pag tumaya ako, magtutur tayo around the world. Kaya minsan, ipagpe-pray mo rin, sana nga manalo. Pero, the point is, huwag kang hihintong mangarap. Amen?
Huwag kang hihintong mangarap. Sus ko, sasakyan mo ngayon, tricycle lang, imposible bang magka-Pajero ka? O magka-Montero Sport ka? Di ba, Brother Joe? Brother Joe ngayon naka-Montero Sport na Wala. Walang-wala ang tanong ko, inisip mo ba yon, Brother Joe, na makakapag-drive ka niya noon? Palagi ko, hindi. How much more kung mangangarap ka? Amen? Imposible ba na magkaroon ka ng 1 million sa bank account mo? Ha? Actually, sa panahon ngayon, maliit na yung 1 million. Hindi ka secured. Ako, lalakihan ko pa. At least mga 100 million. Para medyo hindi kami malayo kay Napoles. Sa mga magulang, ang tanong ko, hindi ba kayo nangarap na maging tagumpay yung mga anak nyo? Amen? Nangangarap ba kayo na may future yung anak nyo? Aba, pagka hindi kayo nangarap, nako, nakakalungkot po yun. Di ba? Huwag kayong mga huminto na mangarap. Pero, ito naman ang advice ko. Pag tayo naman ay mangarap, yung medyo hindi malayo sa reality. Kasi, baka naman ma-disappoint ka ng husto. Di ba? Halimbawa na lang, di ba? Simpleng pangarap ng magulang. Ano yung common na pangarap ng magulang sa mga anak? Makatapos ng pag-aaral. Pero alam niyo mga kapatid, pag nangyari yon, hindi kayo hihinto doon. Kami nga, yung mga anak namin, may mga trabaho na, kahit paano magaganda na trabaho nila. Pero hindi ako humihinto doon. Ang pangarap ko, magkaroon sila ng sariling kotse, ng sariling bahay, ng mabuting asawa, ng maganda pang posisyon sa trabaho. Ganon ang pangarap namin sa kanila. Why? Kasi I believe it will happen. Kasi narating na nila yung previous dream mo So medyo i-accelerate mo naman yung susunod na pangarap mo. Amen? Kaya yung iba, yung mga kapitbahay namin, uy, buti pa yung sila Dong, Josie, pa-relax-relax na lang. Naku, hindi po. Hindi po. Hindi po ganun ang prinsipyo namin. Kasi wala po akong pinatatamaan, no? Pero ayaw ko pong umasa sa mga anak namin. Kahit kami matanda na. Kasi sa tingin ko, kaya pa namin malakas pa kami. Di ba? 50 anyos pa lang ako, mukhang 49 lang Huwag nyo lang titingnan yung buhok, no? Pero, hindi po. Mas gusto ko nga. Yun nga, kaya nga pinag-uusapan namin yung budget sa kasalan. Di ba? Minsan binibiro ko yung misis ko. Naku, kailangan pala kalahating milyon ang pag-iipunan mo. Kasi gano'n na pala gastusan ngayon sa kasalan. Sabi naman niya, bakit ako mag-iipon? Sila ikakasal. Kung ako lang, alam niyo ang tradisyon ng mga, kaya yung mga Muslim, gano'n ang practice nila Pag merong kinakasal sa kanila, anong practice nila? Merong, ano yun, Brad? Dowry? Alam niyo yon, yung practice na yon, na halimbawa ako yung lalaki at yung babae ay pakakasalan ko, meron akong parang, hindi naman binibili, no? Pero it's a form of a gift. No? Pero sa mga Israeles, sa mga Hudyo, iba ang practice nila, especially yung mga magagandang pamilya. Ang practice po nila, katulad nila Abraham, Isaac, Jacob, pag ang anak nila ay nagkaroon ng pamilya, binibigyan nila ng kabuhayan. Pinamamahanahan nila ng lupa, ng mga baka, ng mga kambing. That's the form of livelihood. Ako, yun ang pangarap ko, na ako ang makapagbigay sa anak ko. Hindi yung ako ang hihingi sa kanila. Kung pwede lang. Hindi ko sinasabing hindi ako hihingi ng tulong pag dumating yun. Hindi. Sus ko.
Kung ako ba'y aabutan nila ng regular, di masarap. Diba? Actually, yun nga, na-share ko naman to sa inyo. Ngayon may mga trabaho na sila, may obligasyon sila. May obligasyon sila. Monthly, kada sweldo niyan, ito po yung share ko. Ito po yung share ko. Kasi yun ang pambayad. Sa kuryente, sa tubig, sa telepono, sa cable, sa internet. Di ba? Ganun yan. And, pagkain. Ibang usapan na ngayon. Hindi na libre pagkain, may trabaho na kayo eh. Di ba? Kaya yung mama nila, pag may pinabibili yan, bili mo po ako ng ganito. Ang pambili. Ang lagay ba naman eh. Ganun na. Kaya minsan nagbibiro yung mga anak namin, sasabihin ganyan, buti pa nung wala kaming trabaho. Kung ano hingin namin, nabibigay, wala kaming, ngayon lugi kami. Pag may hiningi kami, mag-aabot kami. Syempre, ganun na usapan ngayon. May kita na kayo eh. Diba? Ako, practice ko yan. And I believe, sa mga anak na in the future, may trabaho na, magandang gawin yon. Hindi naman sa utang na loob at inaano mo, pero, di ba, sa part ng mga magulang, masaya kami nun. Di ba? Masaya kami nun. And this will continue a good relationship. So masaya ang tatay, masaya ang nanay, masaya ang bahay. Di ba? Ganun lang yan eh. Ewan ko, palagay ko, ganun din sila Brother Dudes, di ba? May mga trabaho na yung mga anak nyo. Hindi masama yan. Sino pa? Alam ko, sila Kelly, ganun yan eh. No? Very good. Dapat. Ha? At, mas lalo kayong pagpapalain. Amen? So, anong sabi? Huwag tayong humintong mangarap. And lastly, ang isa pong nakaka-apekto sa ating buhay ay ano po? Yung tinatawag nating environment. Bakit po, pag nandito tayo sa church, umaattend ng Sunday, mostly, ano po nafe-feel natin? Di ba? Kahit na galing ka sa bahay, minsan mabigat pakiramdam mo, pagdating mo dito, sumasaya ka. Why? Kasi because of the atmosphere. Because of the environment. Pero subukan mong tumira sa depressed area, yung talagang yung mga napapanood natin, sa eyewitness, yung mga documentary. Ako, mahilig po ako manood ng mga ganon. Minsan talagang habag na habag ako dun sa isang bata na at the age of 8 years old, 8 or 7, siya na yung tumatayong head of the family. Kasi bakit? Yung tatay niya, iniwan sila. Yung nanay niya, dahil sa hirap ng buhay, iniwan sila. Ang nangyayari, siya panganay, 8 years old, may 2 pa siyang maliit na kapatid. Ang nangangalaga lang sa kanila, yung lola nila, na may sakit na rin. Kaya yung pobreng bata, gigising ng maaga siya magluluto, di apoy pa, yung magsisiga ng kahoy. Tapos yung kapatid niyang papasok siya, nagpapaligo. Then after noon, maghahanap buhay pa siya bago siya pumasok. Just imagine, no, kung gano'n ang kalagayan mo sa buhay. It will really affect you. There's one person na kahit po suktulan yung kanyang kalagayan sa buhay, kaya niya pa rin magpuri sa Panginoon. Sino to? Si Apostle Paul. Amen? In Acts chapter 16, di ba? Kahit na sila'y nakakulong doon, anong ginawa nila? Nagpuri sila sa Panginoon at gumawa ng himala. Just imagine pag sinabing dungeon, yun yung mga form ng kulungan. Minsan, pinalalabas yan, no? Sa TV, especially mga National Geographic channel, yung mga Discovery Channel. Minsan, binivisualize nila yung itsura ng kapanahunan noon, ng kulungan. Wala kang makikitang liwanag. Kasi nasa ilalim ng lupa ka nakakulong eh.
Puro kadiliman. Maliban na lang may magsiga. Pero literally, wala kang makitang liwanag. You are in complete darkness. Tapos sila Paul, nakashackle ng kadena, yung kamay at paa. Bukod sa nakakulong pa sila. And just imagine kung ano yung pinapakain sa kanila doon. Siguro, sa term natin, yun yung mga kanin baboy na pinapakain. Pero despite of that, no? Pagdating ng gabi, sila Paul, umaawit ng papuri, ng mga himno sa Panginoon, at ang Diyos ay kumilos. Anuman ang kalagayan mo sa buhay ngayon, mga kapatid, God is with you. Yun po ang paalala ko. Anuman ang kalagayan mo sa buhay, ang Diyos ay kasama mo. Now, bago po tayo dumating sa conclusion, binanggit ko kanina yung mindset. Sa akin pong pananaw at paniniwala, para magkaroon ka ng worthy living, baguhin po natin yung ating mindset. I'll give you an example. Di po ba nangyayari sa atin na minsan, katulad ngayon, linggo, dun sa mga nagtatrabaho, kadalasan pagdating ng Lunes, ano yung pakiramdam natin? Parang ayaw natin dumating yung Lunes. Bakit? Anong feeling natin? Tinatamad ka. Di ba? Na-experience nyo yun? Nakakatamad pumasok. Sa mga estudyante, nangyayari din yan. Naku, nakakatamad pumasok. Now, paano natin ma-fine-tune yun? Yung mindset natin. Isipin mo na anumang araw yan ay biyaya ng Diyos. At merong nakahandang magandang plano ang Panginoon sa akin para sa araw na ito. Amen? I'll give you an example. Ito po personal na experience namin. Kasi nga po, nag-aahente kami, no? Tuwan-tuwa po kami. Kilala niyo si Sister Sally? Si Sally po, nagkaroon ng kliyente, biglaan, tripping. Tawag sa akin, Ninong Dong, meron akong kliyente, nagustuhan yung binibenta natin, magre-reserve. Ako ayaw ko sana kasi hindi ako ready, hindi pa ako nakakaligo eh. Biglaan. Sabi niya, Kuya, Ninong, ano na po eh, talagang decided na. So sa madaling salita, hangos ako, takbo ko. Sige, magkita tayo sa ganito. Right there and then, nag-reserve. Hindi lang po isa yung binili, dalawa yung binili. Kino-compute ko po yung kukomisyonin namin, no? Mahigit 100,000. Yeah, narinig mo, wow! Ito ngayon malungkot. The following day, meron lang akong ini-inquire dun sa opisina, biglang sinabi sa akin, ay sir, alam nyo na po ba yung nangyari sa buyer nyo? Ano yun? Kasi po nagkaroon ng double sale. Yung napili niya pong location, meron na palang dating nakapili nun. So kailangan silang ilipat. Pero okay na po, natawagan namin yung buyer. Payag naman po siya. Ang problema, ang pumayag yung babae lang. Yung lalaki, hindi pala pumayag. Kahit na anong kausap namin, kahit na anong hilot, ayaw nang makipagkita sa amin. Sa madaling salita, bokya. Siyempre, naintindihan ko yung damdamin ni Sister Sally, pero okay naman siya. But the point is, nangyayari yung mga bagay na yan. Kahit na awayin ko man yung mga tao doon sa opisina, magwala man ako doon, wala na magagawa eh.
Nangyari na eh. But the point is, because of that, nawalan kami ng sale. Now, ano dapat ang attitude mo doon? Alam mo, simple lang ang naging mindset ko doon. Sabi ko, Lord, kung talagang parang sa amin yan, maayos yan. Kung hindi, papalitan yan. Ganun lang. Diba? Sayang. More than 100,000. Sus ko. Diba? Pero, it happened. Sabi ko nga, yun, pera lang yun. Kasi totoo po, pera lang yun eh. Magagawa mo ng, kaya nating mag-create ng pera eh. Yun nga sabi ko, maging smart lang tayo and hardworking. Pero, pag ikaw ay nagkasakit, ibang usapan yun. Amen? Ang punto ko, mga kapatid, may mangyari mang negative sa ating buhay, huwag mong masyadong damdamin yun. Kasi ikaw ang talo. Amen? Trust the Lord that there is a purpose. Meron siyang mas magandang bagay na inihahanda sa iyo. And truly enough, after a week, may mga bagong kliyenteng tumatawag. Sila na tumatawag. Interesadong bumili ng bahay. Mga kapatid, ang mindset po na sinasabi ko is you decide in your mind ano ang gagawin mong tama. Kasi pagka ikaw ay nagpadaig doon, na-down ka ng na-down, ikaw ang talo. Yun ay paraan ng kaaway para ikaw ay ma-discourage. Amen? Now, in conclusion, ito po yung sabi niya. So, closing na po tayo. To live a life worth living, we must live our lives for God. Gusto mo ng buhay na kaaya-aya? Ialay mo ang buhay mo sa Panginoon. Romans 12, verses 1 and 2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then, sabi, renewing of your mind. Yun yung mindset, no? Then, you will be able to test and approve what God's will is. It's His good, pleasing, and perfect will. Bawat araw po, isipin mo, ito ay biyaya ng Panginoon. May mangyari mang negative, amen? Move on. Overcome it. Diba? Overcome it. Alam nyo, ako ay natutuwa, no? Hindi ko ini-endorso si Manny Pacquiao, pero ako po ay natutuwa sa kanya kasi he's very active. Imagine, kahit saan siya magpunta. Di ba? Sino yung gusto niyang kumanta ng Lupang Hinirang? Mga pastor. Alam niyo ba si Manny Pacquiao ngayon sa Jensen, nagpapatayo ng sariling building, church building? Nakita ko sa dyaryo yung perspective ng ang ganda. And it's a blessing. May plano ang Panginoon sa buhay niya, kaya siya nakakilala. And everywhere he goes, hindi siya nahihiya na siya'y nagba-Bible study, na siya'y nangangaral ng salita ng Diyos. Talagang, piruin mo yung mga pastor na yun, kasama, no? Oo nga eh. Di bale, lalapitan ko si Manny balang araw. But the point is, di ba? Itong taong to, I believe, balang araw gagamitin, no? Para sa ikalalaganap ng salita ng Diyos. At natutuwa, talaga may pagbabago sa tao. Di ba? Mismo yung asawa niya, no? Alam yung mga bisyo, unti-unti, nawawala na. Nung ini-interview yung mga anak, ano yung prayer nila? I pray to Lord Jesus that my daddy won't be hurt. Ganun-ganun. Talaga, Lord Jesus na yung binabanggit ng mga bata. And it's good. Amen? At tayo po mga kapatid, no? Sabi,
If we want to live a worthy life, live it for God. Amen po? Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Lord, we praise and we thank you, O Lord God, for the study of your word. Dalangin namin, Panginoon, na ang mga napag-aralan namin, natutunan namin, ay magsilbi pong lakas ng aming pananampalataya, Lord. To move on, to live a worthy living, Lord God. Not for ourselves, but for your glory alone. This we entrust in Jesus' name. Amen and amen. Praise God.